O mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka na bakit sa lahat ng hearing, mapasenado man o sa Kongreso, ay laging iniimbitahan nila ay etang si Shell Jokno? Ngayong hindi naman kagalingan ang abogado daw ito mga kababayan napagalitan pa nga ito ng Korte Suprema dahil parang nanloko doon sa mga mangingisdang inangkin na kliyente niya. Napagalitan ng Supreme Court. Tapos eto lagi ang iniimbita ng Senado at Kongreso. Siyempre, inimbita ng mga kasamahan nilang mga dilawan doon. Ayun naman pala mga kababayan, iniimbita ito si Shell Jokno dahil tumatakbo sa karera ng kabayo. Yan po talaga ang sinabi ni Atty. Topacio mga kababayan dito sa karera nito si Shell Jokno na kaya ito laging iniimbita dyan sa hearing sa Senado at Kongreso dahil tumatakbo at ewan lang daw niya mga kababayan kung ano ang tinatakbuhan dahil palaging talo na mukhang mas may tsansa pa daw ito mga kababayang manalo kung tatakbo sa karera ng kabayo. Panoorin niyo po mga kababayan. Gusto niya ng publicity. Gusto ng publicity. Ulalong ito katulad ni Shell Jokno. Mga ulalo. In-invite pang resource speaker. Ano bang alam ni Shell Jokno na hindi alam ng ibang abogado? Puro talo nga si Shell Jokno That is the kind of people na At sa diretsyon sa inidoro mga kababayan, hindi naman kagalingang magsalita. Laging iniimbita ng mga ulalo. para lang makita yung muka sa television. Tingnan na natin mukha, ha? Ang sakit sa mata, mga kababayan. Di ba sinabi na rin ni dating Pangulong Duterte, kaya hindi daw ito manalo si Jokno dahil ang laki ng ipin mo. Jokno. Kasi tumatakbo ba ang senador? Ano ba tinatakbo nito? Hindi ko alam Hindi naman sa karera, kabayo. Pero, malamang karera ng kabayo ang tinatakbuhan. Sasabayin pa natin dyan, Wenner. Yung Yan na, tumatakbo na. doon yata tumatakbo si Shell Jokno. Yan, karera ng kabayo. Running Shell Jokno in the inside followed by... Baka manalo pa siya doon mga kababayan kaysa sa politika. Ay nako, itong mga ulala. ayan. Alisin muna natin Ay, itong nako, itsura talaga ni yan. Shell Jokno Eto ba? kasi sakit sa Eto mata. Hindi ko maintindihan talaga. Talagang ansak. Kasamahan pala ito mga kababayan ni Nadilima na nagsampa ng impeachment case laban kay VP Sara na Diyos mio, mga animal. Wala pong ka-IQ ang dahilan nila mga kababayan bakit sinampahan nila ng impeachment si VP Sara. Kita dyan ko Kaya panay ang punta ko sa CR nung binabasa ko itong impeachment. Ay! Gearbox tong impeachment na to talaga. Walang Ito mo kwenta. Ito mo ha. Ito. Ayaw daw niya na ikondena ang China tuwing pumapasok sa West Philippine Sea. Yan mga kababayan. Isa yan sa grounds for impeachment nila kay VP Sara dahil ayaw dang magsalita at ayaw ikundina ni VP Inday ang mga inchik na pumasok na sa West Philippine Sea. Kailan pa naging grounds of impeachment iyan? Paano yung mga ibang opisyalis ng gobyerno na hindi rin nagsasalita, impeach na rin? Gumagawa-gawa ng mga kababayan, bagong rules of impeachment. South China Sea o whatever. Anak ng pating. Hello? Anak ng pating. Kung ayaw niya hindi naman siyang gumagawa ng foreign policy. Kung hindi yun ang Kaya opinion nga. niya Kahit pa mapuputak ka dyan mga kababayan singag-ngag lang ang may say dyan. Vice Presidente lang naman siya May say ba siya sa foreign policy? Wala. Ano ba naman yan? Talagang ibang klase pagdating sa Ano-ano na lang ang kanilang mga rason. Itong ang dami ko na nakikita impeachment complaints. Yung kay Erap, naging abogado tayo. At dating mga kababayan ang nagdala pa talaga ng impeachment case doon, yung mga papeles talaga ay si Saba de Lima na naging dating Department of Justice Secretary. Apparently, walang laman ang utak mga kababayan. Binasa mo ba yan, Saba? Yun daw pagsabi, kasi hindi siya umattend ng 2024 State of the Nation, di ba? Opo. Yung SONA. Sabi niya, di ba, nagbiro siya. Sabi niya, I'm the designated survivor. Designated survivor, pati yun mga kababayan, impeachable offense na rin. Invento di ti. Ba?
Invento na ito. Yun daw ibanta sa presidente. Ay, malaki na talaga sira ng complainants na to. Can you imagine? Hindi siya pumunta, hindi naman pwedeng pilitin ka. Lahat na lang ng sinabi ni Sara, impeachable mga kababayan. Pati nga yung wala siyang sinabi dahil wala siyang komento doon sa away sa West Philippine Sea mga kababayan sa foreign policy. Tikom ang bibig ni Sara, impeachable pa rin. Kung magsalita, impeachable. Kung ayaw magsalita, impeachable. Lahat na lang. Imbitahan ka sa SONA, pero kung ayaw mo, di wag mo. Dagos nagbiro siya, designated survivor ako. Ito yung designated survivor kasi walang alam itong mga to kundi mag-Google, manood ng TikTok. Nung yung echo chamber nila sa social media, sila ang nag-uusap. Hindi siguro nanonood ng cable ito o Netflix yung may designated survivor. Yes. Hindi naiintindihan the English. Kailangan pa ng dubbing sa Tagalog. Yes. Joke po yun. Utering. Hindi nyo nakuha. Hindi po namin kasalanan kung That's a walang laman joke. ng utak nyo. Walang laman. Ito, dahil daw dinipensahan si Pastor Kibuloy. Can you Diba? imagine that? Impeachable offense yun. Impeachable! Oh my God! Hindi ko na kaya. Grabe na, pati yung pagpunta niya doon sa KOJC mga kababayan. I-impeach siya si Sara Duterte. Bakit nagkaganon? Diyos ko po, Ricardo! Sabihan mo ng Kenyo. Diyos mio, ito ang mababa. Ay, jablo kayo! Ay, mga jablo! Ay, garuti dapat sa inyo, eh! Dito depensa si Pastor Kibuloy. Hindi nyo ba alam, innocent until proven otherwise? Oo nga. Ano kung dinipensahan? Ha? High crime yun? I-demanda nyo. Impeachable na pala mga kababayan. Grabe no, kung ito ang magiging leader sila mga kababayan. Example na lang si Saba ang magiging presidente. Napakahigpit. Napakahigpit na mga kababayan. Pero para lang sa inyo mga tao. Para sa kanila mga kababayan. Sila ang batas, mga hudas. Ito rin ako, Grabe, no? sa pagdidepensa kay Pastor Kibuloy, Diyos, talagang, Stupid na mga kababayan rason. eto pa, hindi pa tapos. Yes. But wait, Hindi pa. there's more! Ano pang kaipalan yan? Ha, dokumentado yan mga kababayan ha. Yan talaga ang kanilang rason ha. Hindi yan joke. Okay. Nagdabog Talagang- kasi. Nagdabog. Kasama yun. Throwing a tantrum when certain police personnel assigned to her security were recalled. Nagdabog! Oh, tantrum talaga ang kanilang mga kababayan, no? Turn para mapasama si BP Sara. Ikaw ba naman ang kunan ng security, hindi ka magagalit? Impeachable na yun. Nag-react ka dahil kinunan ka ng security. Impeachable. Impeachable offense, nagdabog! Masisira ulo to. God sumabi. Oh my God. God sumabi. Nagdabog. Talaga, nagli. Ay, nako. Talagang, ito. Ito ba? Impeachable isa offense pa. na ito. Dahil gusto daw niyang hukayin yung bangkay ni Pangulong Marcos Sr. Oh, Diyos mio. Kasama yan talaga sa inyong grounds for impeachment? Kayo ba ang unang nagsabi niyan mga dilawan mga kababayan? Hukayin! Nagdala pa sila ng pala mga kababayan. Hukayin! Oh, si Kiko Matsing Pangilinan. Si Sheljok sila. Makakampi ni Saba. May pala pa. Hukayin. Ngayon, sinabi ni BP Sara, hukayin tapos sa West Philippine Sea. I-impeach nyo? Impeachable! Really? Ay, ako, Diyos Di mio. ba? Dilima. Ayaw niyong ipalibing sa libingan ng Oo mga nga. bayani itong si Marcos panahon nga, Sr. no? Ngayon magagalit kayo pag sinabing ihuhukayin. Napaka-ipokrita ninyo dyan. Yung mga Hypocrite. grupong impeachment, yung paring adik, 15 years, naging addict. Oh. yung mga madre dyan, sino yun? Yung ang pangit ng gupit. Yung gupit lang hindi na sinasabi yung mukha Kung Hun ba yun? Ay, si Kung Hun! Oh, tingnan natin si Kung Hun Ayan mga kababayan, ang pangit nga ng gupit. Kuntaw man yun. Tao ba yan? Ang gupit nun. May resibo ba? May resibo ka ba sa barbero? Dahil malakas ang kaso. Oh.
Nadulas ba yung barbero noon pag hinabol na lang sa kabila? Nadulas. Choice niya. Nadulas sa Choice. barbero, Choice. hinabol sa kabila ang Natawa-tawa yung ano. gupit niya. Okay lang. Country, hindi natin siya ikinig sa undahan. Ay, nako. Magpagupit kaya ako ganun. Kahit bayaran mo ako sa milyon, di ako magpapagupit ng Oh, kahit 1,000,000 pa. Oh. Narcolis pala yan, mga kababayan, ano? Naging nobyo ni Aiko Melendez sa artista, mga kababayan. Ang pangit ng gupit. Ang ipokrito ninyo. Oh. Mga paret mari ko. Oh, hipokrito. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, sa kahipokritohan ng mga dilawan na ngayon ay kasama na ng mga loyalistay? Post your comments below.